Magandang araw at welcome sa Betch. November o December last year, nang magpatawag ng hearing itong si Senador Alan Cayetano patungkol sa issue ng paglubo ng pinapatayong Senate building, bagong Senate building doon sa Taguig. Okay? At doon po sa hearing ay dumalo itong mga official ng DPWH, maging itong kinatawa naman ng kontraktor para sa pinapatayong building ng Senado. Okay? At doon po sa hearing ay nagkaroon po ng palitan ng hindi magandang salita sa pagitan nitong si Senador Alan Cayetano at itong si Senadora Nancy Binay, dahil hindi po sila magkasundo doon sa issue kung paano lumubo ang budget ng proyekto na umabot na ng 23 billion. Mabuti na lamang natapos din po ang kanilang sagutan, sapagkat ito po si Nancy Binay ay biglang lumayas. Okay? So yun po ito po palang proyekto ito ng Senado. Ito po palang project ng Senado na ito ay noong 2018. Ito po pala ang umaabot lang pala ito estimate pala nito ay 4.5 billion lamang. Base po dito sa article ng Philippine Star. Okay, ito po ay published noong June 4, 2018. Okay? Sabi dito Lacson Defense Construction of 4.5 billion Senate Building. O si Lacson daw pinagtanggol ang pagpapatayo ng building ng Senado na nagkakahalaga na 4.5 billion. The time, 2018. Okay? O ngayon, ito po base po dito sa article ng Philippine Star, kinukot ko ito Pampilo Lacson, Senador Pampilo Lacson on Monday defend plans for multi-billion peso new Senate building after columnists dust the proposal and stressed that the money could be used for other purposes. Okay? In his Monday article, Manila Times columnist Rigoberto Tiglao said that the building which he described as a monument of the country political elite, profligacy, or wastefulness would cost the Philippines 10 billion. Okay? Sabi ito daw ang building na pinapatayo ng Senado, base sa article para kay Tiglao, ay tinawag niya dinidescribe niya na monumento ng mga political elites sa Pilipinas. Pag-aksaya lamang daw sa halagang 10 billion. Matindi po itong banat ni Tiglao sa mga senador. Tinawag ng mga political elite, para sa mga political elite, itong pinapatayong building. Mr. Lacson, Senador Lacson, Lacson defend the plan that he said and unsaid that Tiglao figure is wrong, as the project would only require the Philippines to share out 4.58 billion. So mali daw yung figure ng Tiglao na 10 billion, dahil daw ang proyekto ay nangangailangan lamang ng 4.58 billion. So mali daw si Tiglao. Okay? Mali daw si Tiglao. Okay? Sabi pa with all due respect, Mr. Tiglao, he got his info wrong. Mali daw yung info ni Tiglao.
one major consideration why AECOM won over Henning Larsen, their nearest competitor, and the three others finalists is the project cost, which is the lowest at 4.58 billion. Dahilan daw kaya nai-award sa AECOM dahil mababa daw ang kanilang cost estimate para sa proyekto. Kaya sa kanilang nai-award. Ay ngayon, if I remember correctly, Lacson said in a statement. So yan daw po ang statement ni Lacson dito sa base po dito sa Philippine Star. The senator explained that the main reason for the transfer of the Senate to a new location is the 125 million in annual rental fees that the chamber has been paying to the government service insurance system for what he labeled as a subpar legislative building. Ganon. Kasi daw, kaya daw nag-isip sila magpatayo ng building, ilipat ang Senate building, kanilang opisina, dahil daw sa binabayad nila sa GSIS bilang rental na nagkakahalaga na 125 million annual, ibig sabihin taon-taon. Kaya daw nila gustong ilipat ang kanilang opisina. Ibig sabihin, dahil doon sa hearing sa Senado noong nakaraan, ibig sabihin, mas nalugi pa. Mas lalo pag lumubo ang gastos. Okay? Yan po ito po yung sagutan ni Lacson at saka ni Tiglaw. Ito pa according to Tiglaw, a whopping amount of money could be used to finance on other worthy government projects such as activation of Bataan Nuclear Power Plant, scholarship and allowance for science and engineering students, houses for 50,000 government workers, hospitals in tens of the country cities, complete cleanup of Pasig River, takeover of Manila Electric Company, or the rehabilitation of the Metro Rail Transit 3. So yan na po yung pera daw, sabi kasi dito, ayon doon kay Tiglaw, ay pwedeng gamitin sa mga mahalagang proyekto ng gobyerno, katulad ng activation ng Bataan Nuclear Plant, scholarship allowance para sa mga mahirap na estudyante, engineering student, houses para daw sa 50,000 government workers, hospitals, sa 10 cities, clean up ng River Pasig at take over ng Manila Electric Company at maging rehabilitation ng Metro Rail Transit 3. So yan po ang mga binanggit di umano ni Tiglaw na pwedeng pagagamitan ng 10 billion pesos na inilaan para sa Senate building. Nabasa naman kay Lacson that time ay 4.58 billion lang. Okay? Okay, ngayon, he added the Philippines could also use the 10 billion to fortify its territory in the South China Sea to strengthen its claim. So ayan, dagdag pa ni Tiglaw, di umano, na ang 10 billion pwede raw i-fortify sa territory natin para mapalakas ang ating claim. Ay sa akin palagay, tama po si Tiglaw kasi nga ito mga nabanggit niya na mga dapat paglalagyan ng pundo, paglaanan ng pundo ay mga mahalaga. Lalo na dyan sa West Philippines, katulad niyan.
O, di ba? Pambili sana ng armas. Okay? Inilaan lang doon sa Senate building ang makikinabang ay 24 lamang na senador. Mga ambisyoso kayo. Masyado kayong ambitious. Ang bira kayo. Dagdag pa, dagdag pa. The Senate plan to build a 10 billion office for itself is like a factory worker planning to build a mansion in a post village. In a sense, if the Senate ever gets to build its iconic headquarters, it would be such a glaring instance of unexplained wealth. Tiglaw root. Yan po ang banat ni Tiglaw sa mga senador, particular kay Lacson. Okay? Ngayon, ito naman. Ito naman daw sagot ni Lacson. Base sa article. Last month, Lacson and chair of the Senate Committee on Accounts announced that the global architectural firm Icon Conceptual Design was chosen by the Senate for the construction of its new home in Port Bonifacio, Taguig City. Okay? Lacson said there had been attempt to relocate the Senate, but it was only when his colleague tasked him to lead the effort when he planned move forward. I am one who makes sure to accomplish a task assigned to me. That was always been my training, and I will not back down unless my colleague tell me in other resolution to stop pursuing the same location, said Lacson said. Yan daw po. Yan daw po ang utos sa kanya ng kanya mga kasamahan. At siya daw po ay tatalima lamang kung ano ang sasabihin ng kanya mga colleagues, mga kasamahan. Hindi wow. Hindi wow. Ngayon, ay base po dito ito pong hearing nung nakaraan sa Senado, nabanggit po dito 23 billion new Senate building, nakakalulang proyekto kahit sinabot ang mga DPWH. Okay, ito po yung hearing na nabanggit ko nung nakaraan. Okay, 9 months ago. Kailan ba ito? Kung 9 months ago, ano ngayon? April. Ibig sabihin yung hearing December pa. Last year. Okay? So ngayon ito mga kababayan sponsorship speech relocation of ito po sponsor ng Lacson. Okay? Yeah. Sabi dito sponsorship speech relocation of Senate building in the Philippines. Okay, ito po ang sponsorship speech ni Lacson. Mahaba ito, hindi ko natapusin. Mr. President, distinguished colleagues, in this upper chamber of the 17th Congress, I have distinct honor and privilege to report on the Senate floor PS Resolution 293 entitled Resolution Creating an Ad Hoc Committee tasked to the conduct feasibility study on
construction of a new Senate building and the location of the Senate thereto. Okay? So yan Ang sponsor pala nito mga kababayan ay si Lacson. Siya pala ang sponsor nito, kaya pala ipinagtanggol niya laban sa pang-aatake ni Tiglaw. Ngayon, malinaw na sa akin malinaw na sa akin kung bakit pala pinagtatanggol ni Lacson ito. Dahil siya po pala ang sponsor nito. Na para sa kanya noon ay 4.5 billion lamang. Na siya namang hindi pinaniniwalaan ni Tiglaw, at para kay Tiglaw ay 10 billion. Pero ngayon, as of April 6, 2025, hindi pa tapos ang building, ay umabot na ng 23 billion ang gastos. Base yan sa narinig ko nung Senate hearing na isinagawa ni Cayetano last year. Diba? Ngayon mga kababayan, ang masasabi ko rito bagamat ito si Senator Lacson at baging itong kanyang mga kasamahan, ito si Lacson particular, bagamat siya po ay walang issue sa corruption, pero sila po ay may mga ginawang desisyon na masasabi natin palpak, at ang nagsasuffer ay taong bayan. Pera ng bayan, pera ng taxpayer, para lamang sa kanilang kaprilatso, luho, na magpapatayo ng building, Senate building, na hindi pinag-isipan na mabuti, dahil lang tulad niyan, umabot na ng 23 billion, hindi pa tapos. Di ba pagkalaki-laking pera? Ano ibig sabihin yan? Irresponsible sila. Irresponsible sila. Ngayon, itong si Lacson, ito matakbong senador, gusto ulit mag-apply ng trabaho. Ang tanong, mga kababayan, bibigyan niyo ba ulit ng chance si Lacson? Kayo na po bahala. Desisyon niyo yan. Katulad po ng Pilipinas ngayon, naghihirap tayo, ang laki ng utang, palaki ang utang ng bansa. Tapos ito sila, gagastos ng 23 billion para lamang sa building, para sa kanila, luho nila, na maging komportable sila. Ganun ba yun? Wow! Ayos kayo tama si Tiglaw, diba? Bagamat ang kanyang estimate mas maliit kumpara sa kanyang inaasahan, pero tama siya. Dahil meron mga mahalagang proyekto dapat ang gobyerno na dapat paglaanan, katulad ng issue sa Philippines na dapat ipambili ng gamit ng militar. Ito si Lacson policy ito diba? Ito po yung hakbang ng pagiging gawain ng pagiging irresponsable, na hindi sila naging maingat sa paghawak sa pera ng bansa. Tapos sabi ni Lacson siya daw ay maayos, matuwid. Wala ka nga issue sa korupsyon. Pero yung desisyon na ginagawa mo ay pahirap sa tao. Diba? Ayan po ay opinion ko lamang Okay? Sino ba ang mga nag-approve dito? Okay?
tingnan natin kung sino-sino mga nag-approve dito. Siyempre, hindi yan lulusot kung hindi aprubahan ng mga kasama niyang senador. Dito po, meron silang ginawang committee report. Kailan ba ito? November 21. 20. Malabo ha? Malabo, di ko mabasa, malabo. November 2, so 21, 2017. Okay. Ayan po ang committee report ni ginawa ni Lacson ha. Committee on Accounts. Ito nakalagay Committee Report 17, ano ba ito? 170, 179. Malabo kasi Submitted by the Committee on Accounts on November 21, 2017. Okay. Personal, Proposed Senate Resolution number 293 introduced by Senator Wayne Gatchalian entitled Resolution Creating and Hoc Committee tasked to conduct the feasibility study on the construction of a new Senate building and the location of the Senate thereto. So yan po malabo kasi Sponsor, Senator Pampilo M. Lacson. Siya nga ang sponsor nitong Senate building na ito na umabot na, lumubo na ng 23 billion ang gastos. Hindi pa tapos hanggang ngayon. Okay? Ngayon, sino-sino ang mga pumirma nito? Mga kababayan, sino-sino mga nag-approve? Tingnan natin para malaman natin kung sino-sino ang mga nag-approve dito. Okay? Ayun. Ito. Okay? Pampilo M. Lacson, Chairperson. Vice Chairperson, Gringo Honasan. Nancy Binay. Sila po member nito Jul Villanueva. Joseph Ejercito Estrada. Ano ba ito? Joseph Victor Estrada. No, mali. Malabo kasi Mambira ito Joseph Victor Ejercito. Yun. Si GB pala. Okay. Sino pa? Paulo Benigno Bam Aquino. Kasama rin sa pumirma. Nag-approve. Okay? Risa Ontiveros, Risa Ontiveros, kasama rin. Vicente Soto III, kasama rin pala si Tito Soto. Ayun, tumatakbo. Okay? Ralph Ricto, Franklin Delon. Sila po, sila ang mga nag-approve. Yung hindi naman pumirma ay si Coco Pimentel at si Cynthia Villar. Yun. Ang hindi pumirma para aprobahan itong proyektong ito. Okay? At ang pumirma, ilan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kasama si Lacson bilang sponsor. Ngayon, ang tanong ko mga kababayan ano ang masasabi ninyo dito sa mga politiko na nag-a-apply ng trabaho sa atin? Bibigyan niyo pa ba ng panibagong pagkakataon? Gayon, nakita nyo kung paano nila iwaldas ang pera ng taong bayan sa pamamagitan ng mga proyekto na sila lang ang makinabang. Katulad niyan, Lumubo. Halos
higit triple ang nilobo ng proyekto. Di ba? From 4.5 billion, umabot na ng 23 billion at hindi pa tapos. Tawag dyan, isang hakbang, isang desisyon na ginawa nila na desisyon na masasabi natin na irresponsable. O, di ba, mga kababayan? Yan po yan. Kaya nga tayo dito, kinikilatas natin kung sino-sino ba ito mga tumatakbo. Masasabi natin na dapat nating kilatisin mabuti kung sila may karapat-dapat. Kasi nga sa tagal na nila dyan sa Senado, pabalik-balik sila, wala na silang maisip na batas. At ang naisip nila dahil sa tagal na nila, ito na lang ang kanilang naisip, magwaldas. Di ba? Sa tagal na nila sa Senado, pabalik-balik, wala na maisip na gagawin na batas. Ito na lang. Di ba? Lupit, no?